Naisip mo na ba na ang isang doktor na matagal ng pinagkakatiwalaan upang lunasan ang pagkabaog ay siya palang magiging ugat ng bangungot para sa dose-dose ng pamilya? Sa puso ng Maynila, isang kilalang doktor ang nagpatakbo ng isang lihim na pamamaraan na nagbunga ng pagbubuntis ng higit sa 100 babae nang walang pahintulot at mula sa madilim na terapiyang iyon, 66 na bata ang isinilang. Isang kwentong yayanig sa puso ng bawat magulang sa Pilipinas. Ngayong gabi, bubuksan natin ang mga pahina ng isang halos hindi kapanipaniwalang salaysay tungkol sa tiwalang sinira, pag-ibig na winasak, at pag-asang sumibol mula sa kadiliman. Huwag palampasin ni isang segundo, dahil sa likod ng kwentong ito, mayroong isang aral na maaaring magbago sa ating pagtingin sa buhay at sa tiwala. Sa lungsod ng Quezon, sa gitna ng walang humpay na ugong ng mga sasakyan sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue, isang abenida na tila hindi natutulog, nakatayo ang isang 3 palapag na gusali na may kulay na mapusyaw na berde. Simple lang ang karatulang nakasabit, Pag-asa Fertility Clinic, espesyalista sa pamilya at fertilidad. Tuwing umaga, mula sa maliit nitong hardin na puno ng mga namumulaklak na sampag-ita, dumarating ang mga mag-asawang may mga mukhang puno ng pag-asa. Ang ilan ay may bitbit na folder ng mga resulta ng eksaminasyon. Ang iba na may mahigpit lamang na magkahawak kamay, na para bang takot na mawala kahit ang katiting na pag-asang natitira. Sa likod ng mga pader na amoy antiseptiko, si Euthy Alejandro Andro de Leon ay tinitingala bilang isang tagapagligtas para sa mga mag-asawang hindi magkaanak. Ang lalaking nasa edad na 52 ay palaging malinis tingnan, suot ang kanyang puting-puting Amerikana, at may ngiting nagbibigay kapanatagan sa sinumang makakita. Dati siyang obstetrician sa Philippine General Hospital, isa sa mga pinakamalaking pampublikong ospital sa bansa, bago nagpa siyang magbukas ng sariling klinika. Napakabuti ng kanyang reputasyon kaya tinawag siyang Dr. Milagro ng marami. Ang bawat pader sa klinika ay pinalamut siya ng mga litrato ng mga malulusog na sanggol na nakangiti, na maisulat kamay ng kanilang mga ina sa ibaba. Salamat po, Zizi De Leon. Dahil sa inyo, mayroon na kaming munting anghel sa aming tahanan. Ang mga simpleng pangungusap na iyon ay tila mga saksing nagpapatunay na sa lugar na iyon, ang pag-asa ay minsang sumibol mula sa mga luha. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng mahinahong ngiti ng doktor, may isang bagay na mas madilim ang nagkukubli. Isang umaga noong Marso 2022, isang sasakyan ang huminto sa harap ng klinika. Isang binatang lalaki, si Marco de la Cruz, ang bumaba na may pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang, habang inaalalayan ang kanyang asawang si Maria Ria Santos, na halatang pagod na. 5 taon na silang kasal, ngunit hindi pa rin nabibiyayaan ng anak. Si Marco ay isang civil engineer sa isang malaking proyekto sa Skyway, na madalas malayo sa kanilang tahanan, habang si Ria naman ay isang mabait at pasensyosang guro sa kindergarten. Bagamat tila masaya ang kanilang pagsasama, may malaking puwang sa puso nilang dalawa na tinatawag na paghihintay. Sinubukan ko na ang lahat, Marco, bulong ni Ria habang pinupunan ang formular. Mula sa mga espesyalista sa Makati hanggang sa mga hilot at halamang gamot sa Sikajor, pero wala pa ring resulta. Tinitigan siya ni Marco na may pilit ng ngiti. Subukan natin ito, ha? Baka dito na ang swerte natin. Nang tawagin ang kanilang pangalan, sinalubong sila ni Easy De Leon ng kanyang karaniwang kabaitan. Nakikinig siya ng may buong atensyon, isinusulat ang bawat detalye, at paminsan-minsa ay tumatango, na tila lubos na naunawaan ang kanilang paghihirap. Madalas mangyari ang ganitong kaso, sabi niya ng mahinahon. Malusog ang katawan ni Mrs., pero marahil may maliit na problema sa hormones na hindi basta-basta nakikita. Mayroon akong paraan, isang deep hormonal therapy. Mataas ang success rate, lalo na para sa mga batang babae tulad ninyo. Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang doktor. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo, basta't maging masaya si Ria, handa siyang subukan ang lahat. Nang hapong iyon, isinailalim si Ria sa unang yugto ng therapy. Ang silid kung saan siya dinala ay nasa dulo ng pasilyo, na may pintong may nakasulat na sterile room, for medical staff only. Ang ilaw sa loob ay madilaw, at ang amoy ng gamot ay nakapagpapakalma. Isang batang nurse ang lumapit at nag-iniksyon ng isang malinaw na likido sa kanyang braso. Kaunting pampakalma lang po ito, ma'am, sabi ng nurse na nakangiti. Para maging relax po kayo.
Tumango si Rhea. Unti-unti bumigat ang kanyang mga talukap. Gumaan ang kanyang ulo. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, narinig niya ang mga yabag, ang tunog ng maliliit na metal na nagkakaumpugan, at isang malamig na haplos sa kanyang noo. Huminahon ka lang, ang boses ni Izzy. De Leon ay tila nagmumula sa malayo. Bahagi ito ng proseso. Pagkatapos noon, naging madilim ang lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos katanghalian na ang ipinapakita ng orasan sa dingding. Mabigat ang kanyang ulo nang hihina ang katawan. Sa tabi ng kama, nakaupo si Izzy. De Leon na maihawak na isang basong tubig. Naging maayos ang procedure, sabi niya ng marahan. Kailangan mo lang magpahinga at bumalik pagkatapos ng 6 na linggo. Ngumiti si Rhea ng mahina, buo ang tiwala na magiging maayos ang lahat. Sa kanyang puso, may pananalig na tunay siyang tinutulungan ng doktor. 6 na linggo ang lumipas, isang pulang guhit ang lumitaw sa pregnancy test kit. Napasigaw si Rhea at ang mga luhay dumaloy nang hindi niya mapigilan. Marco, 2 guhit, sabi niya habang yakap-yakap ang asawa. Hinawakan ni Marco ang kamay ng asawa, nangingilid din ang luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, pinangalanan nila ang hindi pa isinisilang na sanggol na Leo, simbolo ng katatagan at pasasalamat sa biyayang natanggap. Hindi nila alam na ang kaligayahang iyon ay parang liwanag ng kandila, na dahan-dahang hihina, at sa likod ng sinag nito, isang mahabang anino ang naghihintay upang lamunin ang kanilang buong buhay. 1 taon ang lumipas mula sa araw na iyon. Ang tag-araw ng 2023 ay nagdala ng tuyong hangin sa Kamaynilaan, at sa isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Marikina, ang halakhak ng isang sanggol ang naging musikang nagpapatahan sa bawat umaga. Ang pangalan ng sanggol ay Leo, may malalaking bilugang mata, maputing balat, matangos na ilong, at isang matamis na ngiti na kayang tumunaw sa puso ng sinumang makakita sa kanya. Sa wakas, naramdaman ni Marco de la Cruz at Rhea Santos ang kaligayahang matagal na nilang hinintay. Sa tuwing kinakarga ni Rhea ang kanyang anak, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagmamahal. Marco, tingnan mo oh. Ang ngiti niya, parang ako noong bata, sabi niya habang tumatawa. Mumingiti si Marco, bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Mahal na mahal niya ang bata, ngunit may isang bagay siyang hindi maintindihan. Iba ang hitsura ni Leo. Masyadong maputi, masyadong matangos ang ilong, at ang tingin ng mga mata nito ay tila banyaga. Ngunit sa tuwing sumusulpot ang isiping iyon, iwinawaksin niya ito. Biyaya ang batang ito, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, sabi niya sa sarili. Ang kanilang mga araw ay lumipas ng payapa. Si Marco ay abala sa proyekto ng Lex-Lex Connector, habang si Rhea ay bumalik na sa pagtuturo sa kindergarten. Tuwing hapon, madalas silang maglakad-lakad na tatlo sa maliit na parke malapit sa kanilang bahay. Ang mga kapitbahay ay madalas humihinto para purihin si Leo. Ang cute-cute naman, Ma'am Rhea. Parang tisoy, sabi ng isang ginang. Ang puti-puti ng balat, iba sa kay Sir Marco, dagdag naman ng isa pa. Nagtatawanan ang lahat, ngunit sa dibdib ni Marco, may nararamdaman siyang unti-unting nabibitak. Sinusubukan niyang tawanan na lang ito, ngunit ang bawat halakhak ng iba ay parang maliliit na patalim na humihiwa sa kanyang puso. Sa mga sumunod na gabi, madalas siyang nakaupong tahimik sa sala, pinagmamasdan si Leo na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Rhea, at pagkatapos ay mapapabuntong hininga. Minsan, nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil sa kanyang masasamang iniisip, ngunit ang pag-aalinlangan ay lalong lumalago, parang aninong ayaw umalis. Isang gabi sa unang bahagi ng Nobyembre, malakas ang buhos ng ulan. Nawalan ng kuryente at ang bahay ay naliwanagan lamang ng ningas ng kandila. Nakaupo si Rhea sa gilid ng kama, habang kinakalong si Leo at inaawitan ito ng key sa ugoy ng duyan, sa malambing niyang tinig. Pinapanood sila ni Marco mula sa isang silya, at nang kumidlat, ang mukha ni Leo ay malinaw na nasinagan ng puting liwanag. Sa isang iglap, natigilan si Marco. Ang ngiting iyon. Parang nakita na niya ang ngiting iyon dati. Sinubukan niyang alalahanin at pagkatapos, isang imahe ng mukha ni Izzy. De Leon ang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mahinahong ngiti, ang biloy sa kanang pisngi, ang bahagyang pagpikit ng mga mata. Parehong-pareho kay Leo.
bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagkataon lang ito, bulong niya. Pero nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ilang linggo ang lumipas, sa isang family reunion sa bahay ng kanyang biyenan, isa sa kanyang mga tiyahin ang nagbiro habang karga-karga si Leo. Hoy, Marco, sigurado ka bang anak mo to? Bakit kamukha ng artistang Espanyol? Nagtawanan ang lahat, ngunit si Marco ay ngumiti lamang ng pilit. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na tinik na bumaon sa kanyang kalooban. Pag-uwi nila mula sa salu-salo, matagal siyang nakaupo sa terasa, nakatingin sa madilim na kalangitan. Nang dalhan siya ni Ria ng mainit na salabat, nagsalita siya ng mahina. Marco, wag mong pakinggan ang sinasabi ng iba. Malusog ang anak natin, yun ang mahalaga, di ba? Tinitigan ni Marco ang mukha ng asawa ngunit hindi sumagot. Tanging sinabi niya ay, gusto ko lang makasiguro, Ria. Ilang araw ang nakalipas, nang walang paalam kay Ria, pumunta si Marco sa SA Crime Laboratory sa Camp Crame. Nagdala siya ng ilang hibla ng buhok ni Leo na kinuha niya mula sa suklay at ilang hibla rin ang sarili niyang buhok. Tinitigan siya ng mga tauhan sa laboratorio na may pagtataka. Self-test po, sir, tanong nila. Pakiusap, ilihim ninyo, maikling sagot ni Marco. Ang 7 araw na paghihintay sa resulta ay parang 7 taon. Gabi-gabi, pinagmamasdan niya si Leo na tumatawa habang tinatawag siyang ipapa, at ang puso niya ay tila pinipiga. Nagdasal siya na sana ay mali ang resulta, na sana ay lahat ng ito ay isang ilusyon lamang ng isang labis na mapaghinalang ama. Sa wakas, dumating ang sobre na naglalaman ng resulta. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ito. Iisa lang ang maikling pangungusap na nakasulat, walang natagpo ang biological relationship sa pagitan ng subject A at subject B. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nanikip ang kanyang paghinga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa papel na iyon, na para bang umaasang magbabago ang mga letrang nakasulat. Nang gabing iyon, tahimik ang bahay. Naghanda ng hapunan si Ria gaya ng dati, ngunit si Marco ay nakatitig lamang sa walang lamang plato sa kanyang harapan. Marco, bakit kanina ka patahimik dyan? Nag-aalalang tanong ni Ria. Matagal siyang tinitigan ni Marco, pagkatapos ay inilabas ang sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Sabi mo, wala kang itinatago sa akin, di ba? Tumango si Ria, naguguluhan. Naman, bakit? Inilagay ni Marco ang papel sa mesa. Kung ganoon, ipaliwanag mo ito. Binasa ni Ria ng mabilis at pagkatapos ay namutla ang kanyang mukha. Marco, ano to? Resulta ng test, mahinang sagot ni Marco, garalgal ang boses. Hindi ko siya anak, Ria. Kaya sino ang ama niya? Nagsimulang pumatak ang luha sa mga pisngi ni Ria. Marco, hindi ako kailanman nagloko. Wala akong alam. Sumpaman. Tinitigan siya ni Marco, namumula ang mga mata, ngunit kalmado at malamig ang kanyang boses. Kung hindi ikaw ang nagtaksil, ibig sabihin may mas malalang nangyari. Yumuko si Ria, nanginginig ang boses. Isa lang ang naaalala ko. Noong araw na iyon sa klinika, pagkatapos akong turukan, parang tulog ako pero gising. Hindi ako makagalaw. Tapos bigla na lang tapos na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang pangalan ni E.C. De Leon ay dumaan sa isipan ni Marco na parang kidlat. Lahat ng kakaibang piraso sa kanyang isipan ay nagsimulang magkabit-kabit, ang saradong procedure, ang sterile room na walang kasama, at ngayon, ang mukha ng isang batang halos kamukhang-kamukha ng doktor. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Kung totoo yan, Ria. Ibig sabihin, biktima ka rin. Kinabukasan, dinala ni Marco ang lahat ng dokumento at ang resulta ng test sa Quezon City Police District Headquarters. Sa silid ng investigasyon, si Major Dave Reyes ay nakinig sa kanyang salaysay na may seryosong mukha. Mahirap paniwalaan ang kwentong ito, sabi niya, pero kung totoo, hindi lang ito paglabag sa etika. Isa itong mabigat na krimen. Nang araw ding iyon, opisyal na binuo ang isang lihim na operasyon na may codename na Operasyon Binhi. May 3 team, isa para imbestigahan ang nakaraan ni E.C. De Leon sa IFI, isa para suriin ang listahan ng mga pasyente sa Pag-asa Clinic,
at isa pa na may tungkuling magpanggap na pasyente para makapasok sa klinika. Ang napiling undercover officer ay si Angel Bonifacio, isang matapang na babaeng pulis na may karanasan sa pag-undercover sa mga sensitibong kaso. Tinitigan niya ang litrato ni Ilse De Leon at pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Kung totoo ang ginawa niya ito, sisiguraduhin kong wala ng ibang babaeng magdudusa ng tulad nila. Dumilim na sa Quezon City. Ang mga ilaw-kalye ay kumikislap sa gitna ng ambon na nagsisimula ng bumagsak. Sa kanilang bahay, nakaupong tahimik si Marco, pinagmamasdan si Leo na mahimbing na natutulog sa yakap ni Ria. Hinaplos niya ang ulo ng bata at ang kanyang mga luha ay pumatak ng walang tunog. Sa kanyang puso, bumulong siya, ano man ang nangyari, anak pa rin kita. Ngunit sa likod ng inosenteng ngiti ni Leo, isang madilim na lihim ang lumago, naghihintay na baguhin ang buhay ng maraming tao. Minsan, ang pinakamalaking sikreto ay hindi tungkol sa kung sino ang nagkasala, kundi sa katapangang harapin ang isang nakakatakot na katotohanan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang matanggap ng Ilse ang ulat ni Marco. Sa isang conference room sa ikalawang palapag, malakas ang buhos ng ulan sa labas ng bintana, lumilikha ng ritmikong tunog na dapat sana ay nakapagpapakalma, ngunit sa halip ay nakabibinggi sa tenga ni Major Dave Reyes. Nakatayo siya sa harap ng isang digital whiteboard, nakatitig sa kanyang mga tauhan na may mabigat na tingin. Hindi tayo nakikipaglaban sa isang ordinaryong kriminal, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Ang taong ito ay may reputasyon, may pangalan, at alam kung paano magtago sa likod ng kabutihan. Tumahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen ng proyektor na nagpapakita ng larawan ni Ilse. Alejandro De Leon, ang doktor na matagal nang binansagang i-Doktor Milagro. Si Angela Bonifacio ay nakaupo ng tuwid sa isang sulok ng mesa. Nakatalinang maayos ang kanyang buhok, at kalmado ang kanyang mukha, bagamat malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa mga susunod na araw, papasukin niya ang mundo ng doktor. Ang peking pangalang ibinigay sa kanya ay Lara Santos, isang batang asawa na 3 taon ng kasal, ngunit hindi pa rin magkaanak. Ang kanyang magiging peking asawa ay si Miguel Ocampo, isang kasamahan sa unit na gaganap bilang isang VP na umuwi para samahan siya. Lahat ng sumusuportang dokumento ay handa na, peking B, mga resulta ng medikal na pagsusuri, at kahit isang peking referral mula sa isang ospital sa Bulacan. Sa kanyang peking pagkakakilanlan, si Angela ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang department store, isang simpleng propesyon na magpapadali sa kanya na pagkatiwalaan. Tinitigan sila ni Dave. Ang pangunahing layunin ay hindi manghuli, kundi patunayan ang pattern. Kapag may matibay na tayong ebidensya, saka tayo kikilos. Isang maaliwalas na umaga sa unang bahagi ng Disyembre, isang pilak na kotse ang huminto sa harap ng Pag-asa Clinic. Si Angela ay nakasuot ng simpleng blusa at isang malambot na hijab na kulay krema, habang si Miguel ay mukhang isang karaniwang empleyado. Sa reception, ibinigay ni Angela ang folder ng mga resulta at pinunan ang formulaire na may bahagyang panginginig ng kamay. Tinapik ni Miguel ang likod ng kanyang palad. Kalma lang, ligtas tayo, bulong niya. Tumango si Angela at tumingin sa paligid. Ang lugar ay tila malamig at sobrang tahimik. Ang puting ilaw mula sa mga fluorescent lamp ay tumatama sa mga dingding. Ang amoy ng antiseptiko ay tumatakip sa anumang amoy ng buhay. Sa dingding, nakasabit ang dose-dosenang litrato ng mga sanggol at mga liham pasasalamat. Salamat, Ilse De Leon, dahil sa inyo mayroon na kaming munting anghel sa bahay. Ang mga salitang iyon ngayon ay tila isang malaking kabalintunaan. Hindi nagtagal, tinawag ng isang nurse ang kanilang pangalan. Lumitaw si Ilse De Leon na suot ang kanyang puting Amerikana at may ngiting nagbibigay kapanatagan. Maupo kayo, sabi niya ng mahinahon. Binuksan niya ang folder, sinuri ang mga resulta, at nagsalita, madalas mangyari ang ganitong kaso. Lahat ay mukhang normal, pero minsan, kailangan ang sistema ng hormones ng kaunting tulong. May isinulat siya sa kanyang kwaderno. Mayroon akong espesyal na paraan, pero kailangan itong gawin ng steril. Sa loob ng silid, tanging ang pasyente at ako lang. Ang asawa ay maghihintay sa labas. Nagkunwari si Miguel na nag-aalangan, ngunit mabilis na sumagot si Angela, basta't ligtas po, Dok, nagtitiwala kami. Tumango ang doktor, hindi nagbago ang kanyang ngiti.
Kung ganoon, magsimula na tayo. Maliit na yabag ang umalingaw sa pasilyo habang dinadala si Angela patungo sa sterile room. Sa loob, nanunuot sa balat ang malamig na hangin. Isang fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa isang examination table na may puting sapin. Inihanda ng isang nurse ang isang iniksyon na may malinaw na likido. Kaunting pampakalma lang po, ma'am, sabi nito ng mahinahon. Tinusok ng karayom ang balat sa braso ni Angela. Nagkunwari siyang pumikit, naging regular ang kanyang pahinga, habang ang maliit na mikropono sa loob ng kanyang kwintas ay nagsimulang mag-record. Sa labas, minomonitor sila ng team ni Dave mula sa isang van na nakaparada hindi kalayuan sa tapat ng isang botika. Sa screen, marahang gumagalaw ang sound waves. Target is undergoing procedure, bulong ni Benji Garcia habang nakatitig sa monitor. Tahimik si Dave, nakapokus. Sa unang ilang minuto, tanging tunog lang ng mga medikal na instrumento at pagsusulat ang naririnig. Pagkatapos, gumalaw ang isang upuan at may mga yabag na lumapit. Pinigil ni Angela ang kanyang hininga, nanigas ang buong katawan. Huminahon ka, bulong ni Dave sa radyo. Ngunit lumipas ang oras at walang kakaibang nangyari. Karaniwang pagsusuri lamang ang ginawa ni Easy. De Leon nagtala at pagkatapos ay tinawag muli ang nurse. Tapos na ang procedure, sabi niya ng mahinahon. Bumukas ang pinto at ang hangin mula sa labas ay naramdamang mainit. Dahan-dahang iminulat ni Angela ang kanyang mga mata, nagkukunwaring pagod. Maayos ang lahat, ma'am, sabi ni Easy. De Leon na may palakaibigang ngiti. Magpahinga na po kayo. Lumabas si Angela upang salubungin si Miguel. Yumuko siya, pinipigilan ang pagkadismaya na maihalong ginhawa. Sa loob ng sasakyan, nagsalita siya ng mahina sa radyo. Walang ebidensya, sir. Naging normal ang lahat. Biglang tumahimik ang van. Napabuntong hininga si Dave. Alam niya, sabi niya. Hindi siya kikilos kung hindi siya nakakaramdam ng seguridad. Baka naghinala na siya mula pa sa simula. Tinitigan ni Benji ang mga tala sa kanyang laptop. O baka pinipili niya lang ang mga biktima na may partikular na katangian. Yung asawang laging wala o mga pasyenteng mag-isang dumarating. Kailangan nating pag-aralan ulit ang lahat ng datos ng mga pasyente. Nang gabing iyon, bumalik sa simula ang operasyon binhi. Sa isang maliit na silid sa headquarters ng ETH, nagkalat ang mga folder sa mesa. Binuksan ni Benji ang mga resibo ng pagbili ng gamot, minarkahan ang pangalan ng supplier ng propofol. Ang pampakalmang gamot kapareho ng nasa ulat ng mga naunang pasyente. Mataas ang bilang pero hindi naman para sa malalaking operasyon ang lisensya ng klinika. Kakaiba, di ba? Matagal na tinitigan ni Dave ang listahan. Baguhin natin ang estratehiya. Kung hindi natin siya mahuhuli sa akto, huliin natin siya sa pamamagitan ng mga numero. Gamot, pera, mga tala. Lahat ay nag-iiwan ng bakas. Samantala, sa kanilang bahay, nakatulog na si Ria sa tabi ni Leo. Matagal na tinitigan ni Marco ang kanyang anak, nakikinig sa tunog ng ulan na pumapatak sa kanilang yero. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga pulis ngayong gabi, ngunit sigurado siyang may gumagalaw. Hinaplos niya ang ulo ni Leo. Malalaman din natin ang katotohanan, anak, bulong niya. Sa ibang lugar, nakaupo si Angela sa isang sulok ng operations room sa headquarters, nakatitig sa bintanang bus ng hamog. Sa kanyang puso, mayroong ginhawa at pagkakasala. Ginhawa dahil nakaligtas siya, ngunit lungkot dahil sa mga babaeng maaaring hindi kasing swerte niya. Lumapit si Dave sa kanya, tinapik ang kanyang balikat. Hindi pa tayo bigo, Angela. Minsan, ang kadiliman ay hindi nilalabanan ng dahas, kundi ng pasensya, sa paghihintay sa liwanag. Tumingin si Angela sa kanya at dahan-dahang tumango. Sa labas, hindi pa rin tumitigil ang ulan, ngunit sa unang pagkakataon ng gabing iyon, naramdaman niyang mayroong bahagyang pag-asa sa likod ng makapal na ulap. 2 linggo na ang lumipas mula nang mabigo ang undercover operation, ngunit hindi pa rin tumitigil ang team binhi. Humupa na ang ulan, ngunit ang hangin sa Maynila ay nananatiling maalinsangan at mabigat. Sa ikatlong palapag ng Kiev, nanatiling maliwanag ang silid ng investigasyon kahit halos hating gabi na. Ang amoy ng malamig na kape at basang papel ay magkahalo sa hangin, mga saksi sa mahahabang gabi ng walang tulog.
Sa isang malaking mesa, nagkalat ang mga dokumento, mga resibo ng gamot, ulat mula sa mga distributor, mga talaan ng pasyente. Si Benji Garcia ay nakayuko sa harap ng kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Propofol, 200 bote kada buwan sa loob ng 3 taon, bulong niya. Ang isang maliit na klinika ay hindi nangangailangan ng ganito karami. Nakatayo si Dave sa likuran niya, nakatitig sa isang graph sa screen na nagpapakita ng isang linyang pula na tumataas. Bawat 3 buwan, tumataas ang bilang. Para yan sa isang malaking ospital, hindi para sa isang klinika na may iisang examination room. Itinuro niya ang screen, mababa ngunit matalas ang kanyang boses. Tingnan mo, Benji. Ang pagtaas ay laging nangyayari sa mga buwan na kasabay ng listahan ng mga batang babaeng pasyente na dumating para sa hormonal therapy. Hindi ito nagkataon. Tumahimik ang silid, tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Nag-scroll si Benji sa isang bagong pahina, iniugnay ang datos mula sa isang distributor, ang Medicare Pharma sa Makati. May mas kakaiba pa, sir, sabi niya, nakatingin sa screen. Nakasulat sa pangalan ng klinika ang permit sa pagbili, pero nagbabago ang pirma ng tumatanggap bawat taon. Unang taon, si De Leon mismo. Tapos sa sumunod na 2 taon, pangalan na ng mga bagong nurse. Kinuskos ni Dave ang kanyang baba, naniningkit ang mga mata. Pinaghandaan niya ang lahat. Pinalitan ang pangalan ng tumatanggap para hindi ka hinahinala. Tumingin siya sa bintana, ang tunog ng ulan ay bahagya na lang naririnig. Matalino siya, pero hindi perpekto. Tiyak na may butas. Sa maliit na bahay sa Marikina, gising pa rin si Marco. Ang hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng basang lupa mula sa kanilang hardin. Tinitigan niya ang isang family picture sa dingding, siya, si Ria, at si Leo na tumatawa sa parke. Tulog na si Ria, yakap-yakap si Leo. Lumapit si Marco, hinaplos ang pisngi ng bata. Sa kanyang puso, isang magkahalong damdamin ang lumalago, pagmamahal, galit at kawalan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang hindi niya kadugo ang bata, o ang pagmamahal na hindi niya mapigilan. Tumingin ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa investigador, patuloy pa rin ang proseso. Hinihiling po namin ang inyong pasensya. Isinara niya ang screen at pumikit. Naniniwala ako sa katotohanan, bulong niya, kahit kailangan kong maghintay. Kinabukasan, dumating si Benji na may sigla sa mukha. Dala niya ang isang makapal na folder. Sir, may nahanap ako, sabi niya, halos pasigaw. Tumingin si Dave at nakita ang tambak na papel na puno ng numero at perma. Ito ang data ng mga resibo mula sa Medicare Pharma sa nakalipas na 3 taon. Ang propofol na ipinadala sa Pag-asa Clinic ay lumampas sa permit ng halos 800%. Lumapit si Dave, tumalas ang kanyang tingin. 800%. Opo, sir. At ang pinakamataas na bilang ay laging sa mga buwan na may pinakamaraming pasyente, lalo na ang mga babaeng wala pang 30 anyos. Tagal na nanahimik si Dave, pagkatapos ay lumakad patungo sa bintana. Ang kalangitan sa Maynila ay nagsisimula ng maging kulay abo, senyales na malapit ng mag-umaga. Kung totoo yan, ginamit ang gamot para sa mga procedure na hindi nakatala. Tumingin siya pabalik kay Benji. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya. Gamit ang ulat na ito, makakakuha na tayo ng search warrant. Tumango si Benji. 2 araw ang kailangan ng prosecutor's office para sa verification. Tinapik siya ni Dave sa balikat. 2 araw ay hindi matagal, pero sapat na para makampante siya. Hayaan natin siyang maging kalmado para mas luminaw ang kanyang mga hakbang. Samantala, sa kanyang maliit na apartment, nakaupo si Angela sa harap ng kanyang field notebook. Isinulat niya muli ang bawat segundong naranasan niya sa klinika, ang paraan ng pagsasalita ng doktor, ang posisyon ng mga gamit, hanggang sa ekspresyon ng mukha ng nurse. Ngunit habang gumagalaw ang kanyang panulat, lumilipad ang kanyang isip sa mga mukha ng mga babaeng nakita niya sa waiting room, mga mukhang pagod ngunit puno ng pag-asa. Mga babaeng dumating na may dalang panalangin at umuwing may dalang lihim na hindi nila namamalayan. Tumingin si Angela sa bintana, ang liwanag ng umaga ay tumatago sa kortina. Sa kanyang puso, bumulong siya, ilan kaya sa kanila ang hindi nakakaalam na sila'y biktima?
Nang hapon na iyon, tinawag ni Dave ang buong team sa conference room. Sa malaking board, idinikit niya ang mga kopya ng resibo, mga graph ng pagbili, at listahan ng mga pasyente. Kikilos tayo sa loob ng 3 araw, sabi niya ng may diin. Pagbaba ng warrant, papasok tayo. Walang puwang para sa pagkakamali. Lahat ng data ay dapat makuha bago pa niya ito mabura. Itinaas ni Benji ang kanyang kamay. Paano kung maghinala siya, sir? Tinitigan siya ni Dave sandali. Darating tayo na may opisyal na sulat mula sa Department of Health, isang routine inspection. Pagkatapos noon, papasok ng tahimik ang Criminal Investigation Team. Tumango ang lahat. Ang hangin sa silid ay tila bumigat, tulad ng bago dumating ang isang bagyo. Gabi na naman. Sa tahimik na pasilyo ng headquarters, umalinggaw ang mga yabag ni Angela. Huminto siya sa harap ng opisina ni Dave. Nakita ang lalaki na nakatitig pa rin sa laptop na may mga matang namumula dahil sa kulang sa tulog. Hindi pa po kayo umuuwi, sir, tanong niya. Hindi lumingon si Dave. Hindi pa. May kailangang tiyakin. Lumapit si Angela, mahina ang kanyang boses. Hindi rin po ako makatulog, sir. Naiisip ko pa rin ang mga mukha ng mga babae. Tumingin si Dave sa kanya. Lumambot ang tono ng kanyang boses. Angela, hindi lang ito tungkol sa paghuli sa salarin. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tiwala, para hindi na kailangang matakot ang ibang babae. Tumango si Angela. Naiintindihan ko po, sir. Ayoko lang maramdaman nilang nag-iisa sila. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malaking at tahimik na opisina, tinitigan ni Izzy. Alejandro de Leon ang screen ng kanyang computer. Daan-daang pangalan ng pasyente ang nakaayos sa isang Excel file. Sa tabi ng bawat pangalan ay may tala, good response, perfect result, genetic match. Ngumisi siya. Hindi ito kasalanan, bulong niya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ito ay isang obra maestra. Kumidlat sa kalangitan na naging dahilan upang ang anino ng kanyang mukha sa salamin ay magmukhang ibang nilalang na mas madilim. Samantala, sa GC, isang printer ang naglalabas ng isang mahabang sulat na may nakasulat na Urgent Request for Search Warrant, Pag-asa Fertility Clinic. Pinirmahan ito ni Dave ng may determinasyon. Bukas ng umaga, aalis tayo, sabi niya ng mahinahon ngunit puno ng kahulugan. Tinitigan ni Benji ang laptop, isang mapa ng lungsod na may kumikislap na pulang tuldok sa gitna. Akala niya, maitatago ang mga numero, sabi niya ng mahina. Tumingin ng diretso si Dave. Walang numerong nagsisinungaling. Ang nagsisinungaling lang ay ang taong nasa likod nito. Lumalim ang gabi. Ang Maynila ay lumubog sa isang nakakabinging katahimikan. Umulan muli, ngayon ay mahina, parang isang dasal. At kinabukasan, sa ilalim ng kulay abong kalangitan ng lungsod, ang mga numero ang magtuturo sa kanila sa isang lihim na pinto na matagal nang nakasara. Pagkatapos ng 2 araw na paghihintay, bumaba ang warrant mula sa City Prosecutor's Office. Sa wakas, kumilos ang team binhi. Nang umagang iyon, ang kalangitan sa Maynila ay kulay abong maputla. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng manipis na hamog sa mga kalsada, na nagpabigat at nagpaalinsangan sa hangin. Sa likod ng EEC headquarters, ilang itim na sasakyan ang nakahilera. Ang mga miyembro ng team ay nakatayo sa tabi ng mga sasakyan, suot ang mga vest na may nakasulat na Criminal Investigation. Nakatayo si Dave sa kanilang harapan, hawak ang folder na naglalaman ng search warrant. Matigas ang kanyang mukha, ngunit ang pagod sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Kikilos tayo sa loob ng 10 minuto, sabi niya ng mahinahon. Tandaan, hindi lang tayo naghahanap ng ebidensya. Hinahanap natin ang katotohanan para sa 12 ng pamilya. Ang tunog ng mga sapatos ay umalinggaw sa sementadong sahig habang naghahanda ang lahat. Sinuri ni Angela ang recording device sa bulsa ng kanyang jacket habang binuksan ni Benji ang radio communication. Sa katahimikan, tanging tunog lang ng patak ng tubig mula sa bubong at ang mabilis na tibok ng mga puso ang maririnig. Sigurado po kayong hindi pa niya alam, sir, mahinang tanong ni Benji. Tumingin ng diretso si Dave. Matagal na siyang namumuhay sa ilalim ng peking seguridad. Iyon ang bentahe natin. 7:30 ng umaga,
dahan-dahang umandar ang 5 sasakyan patungo sa Pag-asa Clinic sa Tomas Morato. Mula sa labas, ang 3 palapag na gusali ay mukhang ordinaryong klinika, malinis na puting pintura, asul na karatula, at isang maliit na hardin na may maayos na mga halaman. Ilang dumadaan ang napahinto, nagtataka sa hilera ng mga itim na sasakyan sa harap ng isang maliit na klinika. Ngunit ng umagang iyon, sa likod ng kapayapaan, dose-dosenang mga mata ang naghahandang masaksihan ang isang maliit na kasaysayan na yayanig sa lungsod. Nang huminto ang mga sasakyan, unang lumabas si Dave. 2 opisyal mula sa Department of Health ang kasama niya, dala ang mga folder para sa isang routine inspection upang pagtakpan ang kanilang tunay na layunin. Magandang umaga, kami po ay mula sa V, magalang nasabi ng isa sa kanila. Ang batang receptionist sa likod ng mesa ay ngumiti ng alanganin. Tuloy po kayo, sir, nanginginig ang kanyang boses. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad ang lumabas mula sa isang silid sa likuran. Maayos ang suklay ng kanyang buhok, puting-puti ang kanyang Amerikana, at kalmado ang kanyang mukha gaya ng dati. Magandang umaga, ano po ang maipaglilingkod ko? Malambing at may otoridad ang kanyang boses. Lumapit si Dave, ipinakita ang sulat mula sa prosecutor's office. Kami ay mula sa GT. Ito po ay isang search warrant. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon, GC. De Leon. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ng doktor. Tinitigan niya ang sulat ng ilang segundo pagkatapos ay lumingon sa nurse. Lahat ng pasyente, pakihintay muna sa labas, sabi niya ng mahinahon ngunit may bigat. Ilang minuto ang lumipas, ang dating mataong waiting room ay ngayon ay naglalaman na lamang ng mga pulis. Nagbigay ng senya si Dave. 2 at 3 palapag, suriin ang lahat ng silid. Kunin ang mga computer, hard disk at medical records. Mabilis at maingat na umakyat ng hagdanan si Benji at 2 pang miyembro. Sa 2 palapag, natagpuan nila ang maliliit na silid na puno ng medical na kagamitan. Lahat ay tila napakalinis, na parang kadarating lang na isterilisa. Naghanda na siya, bulong ni Benji. Ngunit nang buksan niya ang isang drawer sa mesa, nanlaki ang kanyang mga mata. Dose-dose ng maliliit na ampul na may etiketang propofol ang maayos na nakasalansan sa loob. Sir Dave, tawag niya sa radyo, nahanap namin. Maraming propofol. Lumapit si Dave sa reception desk, sinuri ang computer na nakabukas pa. I-save lahat ng files. Huwag magbura ng anuman. Si Angela, na nasa kabilang panig ng silid, ay kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok, bawat gamit, bawat ampul. Ang tunog ng kamera ay parang pagtibok ng orasan na sumisira sa katahimikan. Sa 3 palapag, natagpuan ng isa pang team ang isang bakal na kabinet sa pribadong opisina ng doktor. Matapos buksan gamit ang espesyal na kasangkapan, dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Sa loob, may isang kulay abong flash drive, ilang makakapal na dokumento, at isang kwadernong may sulat kamay. Pribadong talaan ng mga pasyente. Matagal na tinitigan ni Benji ang mga gamit. Ito na siguro ang hinahanap natin, sabi niya ng mahina. Sa ibaba, nakatayo si Dave sa harap ni Ilse. De Leon na nananatiling kalmado. Dadalhin namin ang lahat ng dokumento at kagamitan para suriin, sabi ni Dave. Ngumiti ng bahagya ang doktor. Sige lang, sir. Wala akong itinatago. Formal ang kanyang boses, ngunit ang mga mata niya, malamig at puno ng paniniwala, na para bang tama pa rin siya. Matagal siyang tinitigan ni Dave, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit ang nakita niya ay isang malamig na pagmamalaki. Maaaring tinulungan mo silang magkaanak, Doc, pero ninakaw mo ang karapatang maging ama ng 12 ng lalaki. Hindi yan tulong. Krimen yan, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Nang makolekta na ang lahat ng ebidensya at mailagay sa mga storage box, sinuri ni Dave ang listahan isa-isa, computer, DCV recordings, mga bote ng propofol, mga talaan ng pasyente, at ang flash drive. Siguraduhing selyado lahat, utos niya. Tumango si Benji. Opo, sir. Kumpleto lahat. Nagsimula nang magtipon ang ilang residente sa labas ng bakod, nagbubulungan. Dumating na rin ang mga kamera ng lokal na media. Alam ni Dave na sa loob ng ilang oras, kakalat ang balitang ito sa buong lungsod.
Ngunit para sa kanyang team, ang mahalaga ay hindi ang headline, kundi ang katotohanang unti-unting lumalabas mula sa likod ng mga numero at talaan. Bago umalis sa klinika, huminto sandali si Dave sa harap ng sterile room kung saan nagpanggap si Angela. Ang silid ay kumikinang sa kalinisan, bawat gamit ay nakaayos na parang bago. Ngunit ang lamig nito ay nakapagpatindig ng balahibo. Huminga siya ng malalim. Sa silid na ito, maraming buhay ang nagbago ng walang pahintulot, sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay nagpayuko sa lahat ng miyembrong nakapaligid sa kanya. 9:30 ng umaga, tapos na ang operasyon. Lahat ng ebidensya ay selyado at dinala. Si Ilchi De Leon ay nakaupo sa kanyang silya, tahimik. Tumingin siya kay Dave at nagsalita ng mahina. Pwede ninyong kunin ang lahat, pero hindi nito mababago ang katotohanang marami akong natulungan. Tinitigan lang siya ni Dave ng malamig. Tinulungan mo ang kanilang katawan, pero winasak mo ang kanilang kaluluwa. Nang umandar na ang mga sasakyan ng mga investigador, ang tunog ng sirena ay bahagyang narinig mula sa malayo. Nagsimula nang sumikat ang araw sa likod ng mga ulap, tumatago sa manipis na hamog ng umaga. Si Angela ay nakaupo sa likod, pinagmamasdan ang kahon ng ebidensya sa kanyang kandungan. Sa loob nito, isang kulay abong flash drive na may maliit na sulat, Personal Research 5.20. Kinlabutan siya. Ano man ang laman nito, bulong niya, ito ang magbubukas sa lahat. Sa labas ng bintana, nagsimula ng mabuhay muli ang Maynila. Mga batang papasok sa eskwela, mga tindera na nagbubukas ng kanilang mga pwesto. Walang nakakaalam na ng umagang iyon, sa likod ng ingay ng lungsod, isang maskara ng anghel ang kararating lang na gumuho. At sa silid ng investigasyon na mapupuno ng amoy ng kape at basang papel, ang katotohanan ay sa wakas magsisimula ng magsalita sa isang boses na hindi na maaaring patahimikin. Gabi matapos ang raid, hindi pa rin nagpapahinga ang team. Ang headquarters ng KXU ay nananatiling maliwanag kahit lampas na 11:00 ng gabi. Sa silid ng digital forensics, ang amoy ng matapang na kape at papel mula sa printer ay humahalo sa mahinang ugong ng mga computer. Sa gitna ng silid, 3 malalaking monitor ang nakabukas, nagpapakita ng mga hilera ng code at asul na graph na patuloy na gumagalaw. Si Benji Garcia ay nakaupo ng tuwid sa harap ng computer, namumula ang mga mata dahil hindi pa natutulog mula umaga. Sa tabi niya, si Reno, isang batang AK technician, ay maingat na pumipindot sa keyboard. Ang kulay abong flash drive na may maliit na sulat na Personal Research 5.20 ay nakakonekta na ngayon sa isang closed security system. Nakalock ng husto ang file, sir, sabi ni Reno habang nakatingin sa screen. High-level encryption ito, hindi gawa ng baguhan. Nakatayo si Dave sa likuran nila, magkasalikop ang mga braso sa dibdib. Kaya bang buksan, tanong niya ng mahina ngunit may diin. Huminga ng malalim si Reno. Kaya, pero abutin ng oras. Patong-patong ang security, parang ginawa ng taong alam na alam kung paano magtago ng bakas. Sumasayaw ang mga simbolo at numero sa screen. Sa bawat pagbukas ng isang layer, isa na namang mas komplikadong layer ang lumilitaw. Minasahe ni Benji ang kanyang sentido. Kung gumawa siya ng sistemang ganito kakomplikado, bulong niya, ibig sabihin alam niya kung ano ang itinatago niya. Tiningnan ni Dave ang orasan sa dingding. Dahan-dahan ang galaw ng mga kamay nito. Maghihintay tayo, sabi niya ng mahina. Ngayong gabi, kailangang magsalita ang katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Angela, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Simple lang ang pagkakatali ng kanyang buhok. Pagod ang kanyang mukha, ngunit nananatiling nakapokus ang kanyang mga mata. Hindi pa kayo nagpapahinga mula kaninang hapon, tanong niya. Ngumiti si Benji ng pagod. Kung titigil kami, mananatiling nakakandado ang lihim na ito. Ininom niya ang kape, ang pait nito'y tila pumipigil sa antok at sa lagim na nararamdaman. Umupo si Angela sa isang silya sa sulok, pinagmamasdan ang maliit na flash drive sa mesa. Isang bagay na sinlaki lang ng hinlalaki na ngayon ay naglalaman ng kapalaran ng 12-12 ng pamilya. Gumapang ang oras. Eksaktong 1:47 ng madaling araw, biglang kumislap ang screen. Umayos ng upo si Reno. Bumukas na ang huling layer. Lumapit ang lahat.
Lumitaw ang pangunahing file, Fertility Program Optimization 5.20. Sa loob nito, ilang folder na may kakaibang pangalan, subject list, genetic log, result analysis, at isang folder na may pulang marka, private notes. Nagbigay ng senya si Dave. Simulan mo sa subject list. Pagbukas ng Excel file, biglang tumahimik ang lahat. Sa screen, mahigit 80 pangalan ng babae ang nakaayos, kumpleto sa edad, petsa ng procedure, at isang karagdagang kolum, good response, perfect result, genetic match. Sa huling kolum, mayroong mga random na code. Kumunot ang noo ni Reno. Ang format na ito, hindi ito medical code. Ito ay digital storage. Tinitigan ni Benji ang screen, mabigat ang kanyang paghinga. Itinala niya ang bawat pasyente na parang research subject. Dahan-dahang lumakad si Dave papunta sa harap. Ang anino ng kanyang katawan ay tumama sa screen. Hindi lang siya tumutulong sa fertilidad. Lumilikha siya ng isang genetic project, mababa ngunit nanginginig ang kanyang boses. Binuksan nila ang sumunod na folder, genetic log. May mga makukulay na graph na mailabel na donor source B, C, ngunit lahat ng data ay tumuturo sa iisang source, code E, -001. Nag-click si Reno sa data sa ilalim nito. Lumitaw ang pangalan ng donor, Alejandro De Leon. Katahimikan. Tinakpan ni Angela ang kanyang bibig. Ibig sabihin, lahat ng sanggol na isinilang mula sa programang ito, itinuloy ni Benji, na halos hindi marinig ang boses, ay nagmula sa iisang tao. Ilang segundo na parang isang oras ang lumipas. Ikinuyom ni Dave ang kanyang kamao, bumaon ang kanyang mga kuko sa palad, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lagim. Hindi lang niya ninakaw ang karapatang maging ama, sabi niya sa wakas. Lumikha siya ng isang kolonya ng iisang lahi sa totoong buhay. Binuksan ni Benji ang huling folder, private notes. Iisa lang ang text document na may pamagat na Project Legacy, a reflection. Ang nakasulat sa loob ay pinaghalong Tagalog at Ingles. Binasa ni Dave ng malakas, humanity is growing weaker. Bad genes are passed down without selection. I choose to correct. I am the bridge to the new generation. Stronger, smarter, purer. Did not steal. I corrected nature's mistakes. Tumingin si Benji kay Dave, garalgal ang kanyang boses. Alam niya ang ginagawa niya. Tumango si Dave. At ang mas nakakatakot, pakiramdam niya tama siya. Tumayo si Angela, dahan-dahan ang kanyang mga hakbang. Ilang bata ang lalaki na hindi alam na silang lahat ay magkakapatid. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng bentilador ang maririnig. Tinitigan ni Dave ang screen at pumikit sandali. Bukas ng umaga, dadalhin natin ito sa prosecutor's office, sabi niya ng mahina. Pero ngayong gabi, hayaan nating magsalita ang mga datos na ito. 3:15 ng madaling araw, natapos ang paunang pagsusuri. Lahat ng ebidensya ay kinopya sa isang secure system. Ang flash drive ay itinago sa isang vault. Sumulat si Benji ng isang maikling ulat, digital evidence shows direct involvement of AC. Alejandro De Leon in 84 cases of reproductive manipulation. Pattern of action is repetitive and deliberate. Habang naghahanda ng umuwi ang lahat, nakatayo pa rin si Angela, nakatitig sa screen na hindi pa pinapatay. Sa kanang sulok sa ibaba ng journal file, may isang pangungusap na halos hindi mabasa. Best sample, D. Perfect response, exceptional result. Potential inherited. Binasa ito ni Angela ng mahina, nanikip ang kanyang paghinga. ECF. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maaaring si Maria Santos yan. Mabilis na tumingin si Benji. Ang asawa ni Marco. Dahan-dahang tumango si Angela. Kung tama, ibig sabihin si Leo. Ang batang iyon ay nakatala bilang pinakamagandang resulta. Ang pangalang iyon ay tumama sa kanyang dibdib ng mas malakas pa sa tunog ng anumang sirena. Lumapit si Dave. Hindi natin ito pwedeng ilabas. Walang kasalanan ang bata, matigas ngunit malumanay ang kanyang boses. Tandaan, bawat datos na ito ay isang sugat para sa isang tao. Kailangan nating maging maingat sa pagbubukas nito. Pinatay ni Reno ang computer.
dahan-dahang namatay ang asul na screen. Nananatiling tahimik habang isinasara ang pinto ng silid, tanging isang maliit na ilaw mula sa monitor ang natira, nagre-reflect ng sulat na I5.20, Fertility Program Optimization. Sa labas ng headquarters, nagsimula ng mamutla ang kalangitan. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng ulan at basang dahon. Naglakad si Angela patungo sa sasakyan, yakap ang folder ng ebidensya. Sa silangan, isang manipis ngunit tiyak na liwanag ang sumilip. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw minsan, bulong niya. Naghihintay lang ito ng taong may sapat na tapang na buksan ito. Ngunit ang katotohanan iyon ay parang isang maliit na apoy, hindi pa niya alam kung sino ang masusunog dahil dito. Kinabukasan, matapos mabuksan ang data mula sa flash drive, ginising ang Maynila ng isang nakakagimbal na balita. Ang raid sa Pag-asa Clinic at ang mga natuklasang digital na ebidensya ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin. Sa mga kapihan sa tabi ng kalsada, nagbubulungan ang mga tao na para bang ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng doktor ay magdudulot ng lagim na papatak mula sa langit. Sa hapagkainan sa kanilang maliit na bahay sa Marikina, pinatay ni Marco ang kanyang telepono matapos basahin ang isang headline na tumusok sa kanyang dibdib, dugaan na manipulasyon sa fertility program, mga datos ng pasyente. Kinumpiska ng pulisya. Nakaupo si Rhea sa kanyang harapan, hawak ang isang tasang tsaan na lumamig na. Si Leo ay mahimbing pang natutulog, yakap ang kanyang asul na laruan. Marco, garalgal ang boses ni Rhea, ang balitang iyan. Kapag nakita ng mga kapitbahay, ano na lang ang iisipin nila? Tiningnan ni Marco ang maputlang mukha ng kanyang asawa, at ang nakita niya ay isang inang natatakot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Magiging normal lang tayo, sabi niya ng mahina. Ihahatid natin si Leo sa eskwela, magtuturo ka pa rin. Ang katotohanan ay hindi para ipahiya tayo, Rhea. Nandyan ang katotohanan para hindi na tayo mamuhay sa dilim. Sa kabilang panig ng lungsod, sa newsroom ng ang Balitang Pinas, tinitigan ni Bella Quiroque ang kanyang laptop na puno ng mga tala. Sinusubaybayan na niya ang isyong ito mula sa mga bulong-bulungan sa waiting room ng klinika, sa mga kwentong kalahating paniwala sa mga usapan, hanggang sa maikling pahayag ng pulisya tungkol sa investigasyon. Nag-type si Bella ng isang headline, huminto at binura ito. Ayaw niyang habulin ang murang clicks. Gusto niyang isulat kung ano ang tama. Sa wakas, isang pamagat ang lumitaw na kusa, isang henerasyon ng mga anak na walang ama, kapag sinubok ang tiwala ng bayan. Sa kanyang artikulo, maingat na sumulat si Bella, binibigyang diin ang isang bagay, walang kasalanan ang mga bata. Kinuha niya ang panig ng isang psychologist, isang abogado, at mga inang piniling manahimik upang protektahan ang kanilang mga anak. Sumulat siya ng may puso, pumipili ng mga salitang hindi mapanghusga, ngunit sapat na malakas para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa. Habang umiinom ng kape sa umaga sa labas ng crime lab sa Camp Crame, humaba ang pila. Mga amang nakatayo na may tensyon sa kanilang mga mukha, hawak ang mga plastic folder na naglalaman ng mga hibla ng buhok at maliliit na cotton swab. May mga tahimik na nakatitig sa sahig, may mga nakatulala na parang binabasa ang kanilang kapalaran sa hangin. Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad ang bumulong sa isang opisyal, kapag hindi ako ang lumabas sa resulta, ano ang dapat kong gawin? Tiningnan siya ng opisyal, pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon, ano man po ang resulta, sir, ang ginawa ninyo ngayon ay katapangan. Hindi sumama sa pila si Marco ng araw na iyon. Nalampasan na niya ang unos na iyon. Nakatayo siya sa malayo, sa kabilang kalsada, pinagmamasdan ang gate ng crime lab. Doon niya nakita ang anino ng kanyang sarili ilang buwan na ang nakalipas. Isang lalaking ang kalahati ng kaluluwa ay gustong maniwala, ang kalahati ay gustong tumakbo. Umuwi siya dahil may mas mahalaga, kailangang ihatid si Leo sa eskwela. Sa daan, itinuro ni Leo ang ambon sa bintana ng kotse. Papa, ang ulan, ang liit-liit, parang tears. Ngumiti si Marco ng mapait. Anak. May mga luhang dahan-dahan bumabagsak para hindi makasakit. Sa kindergarten kung saan nagtuturo si Rhea, nagbubulungan ang ilang ina. May mga nakatingin ng may awa, may mga nakatingin ng may kuryosidad. Ang punong guro, isang babaeng may mabuting puso, ay niyakap si Rhea bago magsimula ang klase. Ma'am Rhea, kung kailangan ninyo ng pahinga, sabihin niyo lang.
Pero kung gusto ninyong magpatuloy sa pagtuturo, nandito kami. Tumango si Rhea, nangingilid ang luha. Gusto ko pa ring magturo, ma'am. Ang mga bata ang nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga. Samantala, ang Igabay Ina Foundation, isang community support group, ay nagbukas ng isang emergency hotline. Walang tigil ang pagring ng telepono. Boses ng mga babaeng hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanilang mga asawa. Boses ng mga lalaking hindi alam kung sino ang unang yayakapin, ang anak o ang nasaktang ego. Isang voluntaryo ang nagtala na nanginginig ang kamay. Marami ang gusto lang mapakinggan. Naghanda sila ng mga group counseling session sa barangay hall. Nag-imbita ng mga psychologist at legal aid para ipaliwanag na ang katotohanang medikal ay hindi kailangang sirain ang katotohanan ng puso. Sa kapilya ng kanilang komunidad, si Mang Celso, ang kapitan ng barangay, ay nagpatawag ng isang pulong. Hindi siya hukom, hindi siya pulis. Isa lang siyang magulang na alam kung gaano karupok ang isang tahanan kapag tinamaan ng masamang balita. Nakaupo ang mga residente, ang mga lalaki sa isang panig, ang mga babae sa kabila. Ang ilaw ay madilim ngunit sapat na upang magbigay lakas ng loob sa mga tao. Mga kabarangay, simula ni Mang Celso, ngayong gabi, hindi natin pag-uusapan kung sino ang tama o mali sa mata ng batas. Hayaan natin yan sa mga otoridad. Pag-usapan natin ang ating mga tahanan, ang mga batang dapat ay mailugar pa ring uwian. Isang binatang lalaki ang nagtaas ng kamay, basag ang boses. Kung hindi ko kadugo ang bata, paano ko siya tatawagin? Matagal siyang tinitigan ni Mang Celso, pagkatapos ay sumagot ng mahina, sa parehong pangalan tulad kahapon, anak mo. Ang dugo ay nasusuri, pero ang pag-ibig, sinusubok araw-araw. Nang gabing iyon, nakaupo sina Marco at Rhea kasama si Leo sa sala. Si Leo ay nagkukulay ng isang larawan ng araw. Papa, sabi niya, kapag napagod ang araw, sino ang papalit sa kanya? Tiningnan ni Marco si Rhea, pagkatapos ay sumagot ng malumanay, kapag napagod ang araw, anak, magpapadala ang langit ng umaga sa pamamagitan ng isang mas malambot na liwanag. Parang si Papa at si Mama, kapag napagod ang isa naman ang ilaw. Tumango si Leo na parabang naintindihan ang lahat. Tinitigan ni Rhea si Marco, mainit ang kanyang mga mata. Salamat, bulong niya, na mas parang isang pag-asa kaysa isang salita. Habang ang mga panalangin ay umaalingaw sa komunidad, sa headquarters ng pulisya, nananatiling bukas ang mga ilaw. Nabasa ni Dave ang isang ulat, dumarami ang bilang ng mga nagpapad na test. Ang publiko ay humihingi ng transparency, ngunit kailangang protektahan ang data para hindi makasakit sa mga biktima. Tiningnan niya si Angela na kadarating lang, dala ang mga ulat mula sa hotline. Sigurado ka bang kailangan nating makipag-usap sa kanila? Tanong ni Dave. Tumango si Angela. Kung hindi, ang kwento ay isasalaysay ng mga taong hindi nakakaintindi. Pakinggan natin sila mismo, para ang ating mga kilos ay hindi makadagdag sa kanilang sugat. Napabuntong hininga si Dave. Sige, imbitahan mo ang mga kinatawa ng pamilya. Hindi marami, pero sapat para matuto tayo. Naganap ang maliit na pagpupulong 2 araw pagkatapos sa barangay hall. May 5 mag-asawa, 3 single mother, at isang lolo na nag-aalaga ng kanyang apo. Sa dulo ng silid, tahimik na nakaupo si Mang Celso. Si Bella ay naghanda ng isang maliit na recorder, ngunit nangakong hindi ito ilalabas ng walang pahintulot. Binuksan ni Dave ang sesyon, hindi bilang isang pulis kundi bilang isang ama. Humihingi kami ng paumanhin dahil ang balitang ito ay kumatok sa inyong mga tahanan ng walang paalam. Hindi namin maipapangakong mabilis na maghihilom ang sugat, pero ipinapangako naming hindi kami magdaragdag pa rito. Isang babae ang nagtaas ng kamay, pagod ang mukha. Sir, kung iwanan ako ng asawa ko pagkatapos ng resulta, may maitutulong ba ang pulis? Sumagot si Angela ng malumanay, mapoprotektahan po kayo ng batas laban sa karahasan, ma'am. Pero para sa puso, hayaan ninyong makipagtulungan kami sa mga counselor. Hindi namin kayo hahayaang mag-isa. Sa labas ng hall, umulan muli. Nakatayo si Marco sa terasa, nakatingin sa langit. Lumapit si Bella, itinago ang kanyang recorder. Sir Marco, bati niya ng mahina. Madalas akong sumulat tungkol sa mga numero, pero ngayong gabi, gusto kong isulat kung paano tumatayo ang isang ama. Ngumiti si Marco ng bahagya.
Hindi ko alam kung nakatayo ako o hindi lang ako bumabagsak. Tinitigan siya ni Bella ng may init. Minsan, pareho lang yon. Nagtawanan sila ng bahagya, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa wakas ay nakahinga sila ng magkasama. Sa paglipas ng mga araw, dumami ang mga resulta ng test. May mga tahanang mas matagal na naging tahimik. May mga tahanang piniling kumanta ng mas malakas para hindi marinig ng mga bata ang iyak ng matatanda. Sa gitna ng lahat ng ingay, patuloy na nagkukulay ng araw si Leo. Patuloy na nagtuturo ng mga kanta si Ria. At si Marco ay natututong isaulo ang daan pa uwi, hindi sa bahay, kundi sa kanyang sariling puso. Isang hapon, nagpadala ng mensahe si Mang Celso sa kanilang group chat. Bukas ng gabi, magdaraos tayo ng prayer vigil. Hindi para parusahan ang sinuman, kundi para palakasin ang mga nanghihina. Sa ilalim ng maliliit na ilaw sa hardin ng kapilya, dumating ang mga tao, dala ang mga pusong hindi pa gumagaling ngunit gustong matutong magpatawad. Nagkatinginan sila, hindi na bilang chismis, kundi bilang kapwa na nag-aalaga ng isang maliit na apoy na tinatawag na pag-asa. At sa isang tahimik na opisina, isinara ni Dave ang folder na may nakasulat na E5.20. Alam niyang darating ang susunod na bagyo, ang press conference, ang humahabang listahan ng mga biktima, at marahil, isang pag-amin na hindi ninanais. Tumingin siya sa bintana. Ang lungsod ay dahan-dahang umiilaw, tulad ng isang sugat na nagpasyang huwag nang magdugo pa ngayong gabi. Ang bugso ng reaksyon ay lumipas na, ang natitira ngayon ay kung paano pipiliin ng bawat isa na tumayo kapag humupa na ang tubig. Pagkatapos ng isang linggong puno ng unos, balita, at panalangin, isang bagong alon ang dumating mula sa himpilan ng pulisya. Ang kalangitan sa Maynila ay tila mabigat ng umagang iyon, ang mga ulap ay nakabitin na parang isang pangakong hindi natutupad. Sa harap ng Camp Crame, isang puting tolda ang nakatayo, mga mikropono ang nakahilera sa isang mahabang mesa, at mga kamera ng pambansang media ay nakahanda ng umilaw. Eksaktong 10:00 ng umaga, nagsimula ang press conference. Si Police Major General David Reyes ay tumayo sa gitna, maayos ang kanyang uniforme, matigas ang mukha, ngunit may bakas ng pagpipigil sa kanyang mga mata. Sa kanyang kanan ay isang opisyal mula sa Department of Health, at sa kaliwa ay isang kinatawan mula sa Council for the Welfare of Children. Mga kasama sa media, malinaw ang boses ni Dave kahit walang mikropono. Ipapaalam namin ang opisyal na pag-unlad hinggil sa kaso ng maling paggamit ng fertility program sa Pag-asa Clinic. Ang tunog ng mga kamera ay umugong na parang ulan ng bato. Ipinagpatuloy niya, natuklasan sa investigasyon na ang praktikang ito ay naganap sa loob ng halos 4 na taon. Mula sa 86 na pasyenteng sumailalim sa espesyal na hormonal therapy, 62 sa kanila ang nagpakita ng resulta ng FDA na hindi tumutugma sa nakatalang biological father. Umugong ang bulungan sa silid. Ilang mamamahayag ang hindi makapaniwala habang ang iba'y mabilis na nagtatype sa kanilang mga telepono. Huminga ng malalim si Dave bago idagdag, batay sa elektronikong ebidensya at testimonya ng mga eksperto, ang suspect na si Eve Alejandro de Leon ay opisyal ng nakakulong sa ilalim ng mga kasong inihain, sexual assault under medical influence, professional malpractice, at grave ethical violations. Hinihiling namin sa publiko na panatilihin ang privacy ng mga biktima, lalo na ng mga bata. Ang mga salitang iyon ay parang isang manipis na sinulid sa pagitan ng hustisya at sakit. Pagkatapos magsalita, yumuko sandali si Dave na para bang nagdarasal sa gitna ng mga kumikinang na ilaw. Sa likod ng tolda, pinapanood ni Angela ang lahat. Alam niyang bawat salita ni Dave ay resulta ng mahabang pagninilay. Gaano karami ang dapat ibunyag nang hindi nagdaragdag sa pagdurusa ng mga nagsisikap pa ring huminga. Sa newsroom ng T ang Balitang Pinas, pinapanood ni Bella ang live broadcast. Tahimik ang silid, tanging ang boses ng reporter sa GE ang umaalingaungaw. Ang mga pangalan ng biktima ay hindi isa sa publiko, ngunit ayon sa isang internal source, karamihan sa mga pasyente ay mula sa Metro Manila at mga kalapit na lungsod. Dahan-dahang isinara ni Bella ang kanyang laptop. Alam niyang sa isang folder sa kanyang mesa, mayroon siyang listahan ng 15 pangalan ng mga babaeng personal niyang nakapanayam. Ang ilan sa kanila ngayon ay kasama na sa opisyal na listahan ng mga biktima. Nanginginig ang kamay ni Bella. Maaari niyang gawing isang malaking balita ang mga pangalang iyon,
isang balitang magdadala sa kanyang pahayagan sa tuktok ng National Clicks. Ngunit naalala niya ang mukha ng isang inang bumulong sa kanya, kapag lumabas ang pangalan ko, mapapahiya ang anak ko habang buhay. Pumasok ang kanyang editor-in-chief, dala ang isang tasa ng kape. Bella, ito na ang pagkakataon natin. Kailangan nating maging mabilis. Uhaw ang publiko sa impormasyon. Tinitigan siya ni Bella ng matalim. Pero hindi sila impormasyon, sir. Tao sila. Napabuntong hininga ang kanyang editor. Kung hindi natin isusulat ito ng ibang media sa mas malupit na paraan. Yumuko si Bella, nag-iisip sa pagitan ng responsibilidad at habag. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya ng mahina, kung ganoon, hayaan ninyo akong isulat ito sa pinakamakataong paraan. Nag-type siya na may namumuong luha sa mga mata, isinulat hindi ang mga pangalan, kundi ang mga kwento. Sa gitna ng daan-daang datos at numero na binanggit ng pulisya, may mga babaeng piniling manahimik para protektahan ang kanilang mga anak. May mga amang patuloy na yumayakap kahit iba ang dugo. At sa bawat tahanan na iyon, may mga luhang tumatangging maging panoorin. Nailathala ang artikulo ng hapong iyon, at kahit hindi ito nagbanggit ng kahit isang pangalan, ito ang naging pinakabinabasang artikulo sa loob ng isang linggo. Sa comment section, may isang nagsulat, "Salamat sa pagsusulat ng hindi nananakit." Sa ibang mga tahanan, naririnig pa rin ang mga iyak. Ngunit sa maliit na bahay sa Marikina, mas masakit ang katahimikan. Pinanood ni na Marco at Rhea ang press conference sa kanilang maliit na telebisyon. Si Leo ay naglalaro ng Lego sa sahig, hindi naiintindihan kung bakit sobrang tahimik ni na Mama at Papa. Nang banggitin ang pangalan ni EC De Leon, mahigpit na hinawakan ni Rhea ang kamay ng kanyang asawa. Marco, siya yon, halos hindi marinig ang kanyang boses. Tinitigan ni Marco ang screen, pagkatapos ay pinatay ang si. Alam na natin mula pa sa simula, Rhea. Pero ang marinig ito mula sa bibig ng pulis, parang isang sugat na muling binuksan. Yumuko si Rhea, nangingilid ang luha. Gusto kong ikwento kay Leo balang araw, pero kailan ang tamang panahon? Huminga ng malalim si Marco. Siguro hindi ngayon. Siguro sa oras na sapat na ang kanyang isip para maintindihan na minsan, ang katotohanan ay hindi para manumbat, kundi para magpatawad. Sa labas, ang tunog ng mga motorsiklo at ambon ay naghahabulan. Tumingin si Leo sa kanila at nagtanong, "Papa, bakit po umiiyak yung mga tao sa di?" Huminga ng malalim si Marco at tinitigan ang kanyang anak. Kasi minsan, anak, nawawalan din ng tapang ang mga matatanda para maging tapat. Nang hapong iyon, ang kanilang bahay ay tila humihinga sa katahimikan. Kinuha ni Rhea ang kanyang diary, sumulat sa unang pahina matapos ang mahabang panahon, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagbibigay ng espasyo para sa pag-asang tumubo sa lupang minsang nasira. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malamig na interrogation room, nakaupo si Effie De Leon na nakaposas. Kalmado ang kanyang mukha, na para bang hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang kasalanan. Nang tanungin ng investigador kung bakit niya ginawa iyon, sumagot lang siya, "Naggamot ako, hindi nanakit. Dumating sila dahil gusto nilang mabuhay. Binigyan ko lang sila ng buhay." Si Dave, na nakaupo sa tapat, ay matagal siyang tinitigan at nagsalita ng mahina, "Hindi, doktor. Nagbigay ka ng buhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng hindi sayo." Ngumiti si EUC De Leon. Kung ang resulta ay isang malusog at masayang bata, ano ang pinagkaiba? Hindi sumagot si Dave. Alam niyang hindi lahat ng nagkakasala ay nakakaramdam ng pagkakasala. May ilan na sobrang tiwala sa sarili, kaya't hindi na nila makilala ang pagkakaiba ng Diyos at ng kanilang sarili. Nang gabing iyon, nakatanggap si Bella ng isang anonymous na mensahe sa kanyang telepono, "Alam ko kung nasaan ang orihinal na recording." Natigilan siya. Hindi kilalang numero, ipinadala sa pamamagitan ng isang encrypted app. Sa ilalim ng mensahe, may isang link sa isang anonymous na email. Matagal niyang tinitigan ang screen, nag-iisip kung bubuksan o hahayaan na lang. Ngunit ang kuryosidad ng isang mamamahayag ang nag-udyok sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, isang maliit na file ang bumukas,
isang audio recording ng isang babaeng umiiyak sa pagitan ng pagiging gising at tulog, na sinusundan ng boses ng isang lalaki na nagbibigay ng mga medikal na utos. Isinara ni Bella ang laptop na nanginginig ang kamay. Ito ang ebidensya. Marahil ang kaisa-isang orihinal na recording ng krimen. Ngunit alam niyang kung ikakalat niya ito, ang pagdurusa ng babae sa recording ay muling mabubuhay, at pe-play ng milyon-milyong beses sa mga screen ng mga estranghero. Tumingin siya sa madilim na bintana ng opisina at bumulong sa sarili, ang katotohanan ay hindi laging kailangang marinig ng tainga. Kinopya niya ang file sa isang flash drive, sinulatan ang label gamit ang isang itim na marker, ebidensya para sa hustisya, hindi para sa sensasyon. Kinabukasan, ibinigay niya ang flash drive kay Dave sa harap ng headquarters. Hindi ko ito mailalathala, pero hindi ko rin ito kayang itago, sabi niya ng mahina. Tinanggap ito ni Dave, tinitigan si Bella ng may paggalang. Salamat, Ma'am Bella. Kailangan ng mundo ng mga taong may tapang na huminto sa tamang lugar. Nang araw na iyon, sumabog ang social media sa balita ng press conference. Marami ang nagalit, marami ang naawa, ngunit marami rin ang nagsimulang mag-isip, ano ang magiging kapalaran ng mga bata. Hiniling ng ilang aktivista na bigyan ng estado ng proteksyon sa pagkakakilanlan at pangmatagalang tulong psikolohikal. Ang iba naman ay nanawagan ng rebisyon sa batas upang hindi na maulit ang ganitong kaso. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tinitigan ni Marco ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang buhok nito ay nakatakip sa noo, kalmado ang paghinga. Hinaplos niya ito at bumulong, hindi mo kailangang malaman kung saan galing ang dugo mo, anak. Sapat nang malaman mo kung saan galing ang pagmamahal sa'yo. Tinitigan ni Marco ang mukha ng kanyang anak, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming unos, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa labas ng bintana, muling lumiwanag ang kalangitan ng Maynila. Ngunit alam ng lahat na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay tungo sa paghilom. Nang umagang iyon, ang hangin sa Maynila ay tila huminto sa pagitan ng dalawang paghinga. Sa bakuran ng Camp Crame, nakahilera ang mga sasakyan ng media. Nakatayo si Dave sa harap ng bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga mamamahayag na naghihintay ng bagong pahayag. Alam niya kung ano ang hinihintay nila, ang recording na ibinigay ni Bella. Sir, lumalakas ang pressure mula sa National Headquarters, mahinang sabi ni Angela, dala ang isang pulang folder na may nakasulat na secret audio evidence. Gusto nila ng kopya ng recording para isumite sa National Ethics Committee. Pero kapag inilabas natin, malalaman ng media. Matagal siyang tinitigan ni Dave. Hindi natin ito ilalabas hanggat hindi tamang oras. Ang ebidensyang iyon ay hindi para panoorin, kundi para igawad ang hustisya sa tamang paraan. Lumakad siya patungo sa mesa, binuksan ang folder, at tinitigan ang maliit na flash drive na may sulat kamay, ebidensya para sa hustisya, hindi para sa sensasyon. Naghihintay ng sensasyon ang mga tao, Angela. Pero ang mga biktima, naghihintay ng hustisya. Hindi tayo dapat magkamali. Samantala, sa kanyang maliit na apartment, tinitigan ni Bella ang blankong screen ng laptop. Ang huli niyang artikulo tungkol sa katotohanang hindi naririnig ay naging viral. Dapat sana ay ipinagmamalaki niya ito, ngunit puno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Mula nang ibigay niya ang recording, madalas tumunog ang kanyang telepono na walang nagsasalita sa kabilang linya, tanging maikling paghinga. Ilang anonymous na mensahe ang dumating, binuksan mo ang isang pinto na dapat ay sarado. Isinara ni Bella ang laptop, tinitigan ang larawan ng kanyang ama, na dati ring isang mamamahayag. Naalala niya ang isang lumang payo, ang pagsusulat ay hindi tungkol sa tapang magsalita, kundi sa pag-alam kung kailan dapat manahimik. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang lumabas sandali. Sa isang kapihan malapit sa isang istasyon ng AFE sa Cubao, nag-iisa si Bella. Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad ang lumapit, nakasuot ng lumang jacket at sombrero. Ma'am Bella, mahina ang kanyang boses. Tumango si Bella, nag-iingat. Umupo ang lalaki, inilapag ang isang brown na sobre sa mesa. Dati akong teknisyan sa klinika. May mga bagay na hindi ko naibigay sa pulis. Bakit sa akin at hindi sa kanila? Tanong ni Bella. Matagal na tinitigan ng lalaki ang kanyang tasa ng kape. Dahil natatakot akong mawala ang ebidensyang ito sa maling kamay.
Alam kong hindi mo ito ibebenta. Nasa loob ng sobre ang mga piraso ng medical records at isang malabong litrato mula sa isang lumang teeth. Nagpapakita ng anino ng isang taong nakaputing uniforme sa loob ng procedure room. Kahit nakatakip ang kalahati ng mukha nito, ang timecode sa sulok ng larawan ay tumutugma sa petsa ng kaso ng isa sa mga biktima. Napalunok si Bella, naramdaman ang lamig na gumapang sa kanyang bato. Nang makumpleto na ang ebidensya at maaprubahan ang opisyal na ulat, ang kaso ay inakyat na sa korte. Nang hapong iyon, dumiretso siya sa himpilan ng pulisya. Tinanggap ni Dave ang sobre ng walang maraming salita. Ngayon, may sapat na tayong ebidensya para dalhin ito sa korte, sabi niya. Idinagdag ni Angela, pero maghanda po tayo, sir. Tiyak na atake ang mga abogado ng suspect. Sasabihin nilang voluntaryong pupunta ang mga pasyente. Ngumiti si Dave ng mapait. Ang voluntaryo sa ilalim ng anesthesia ay hindi voluntaryo, Angela. Patutunayan natin iyan sa korte. 3 linggo ang lumipas. Ang courtroom ng Quezon City Regional Trial Court ay puno ng tao. Ang pambansang media ay sumiksik sa balkonahe, habang sa labas ay nakatayo ang mga tao na maihawak na mga poster, hustisya para sa mga ina at anak. Nakaupo sina Marco at Ria sa likuran, mahigpit na magkahawak kamay. Hindi sila kailangang tumestigo ngayon, ngunit gusto nilang dumalo, para makita man lang na ang katotohanan ay hindi na nagtatago. Sa harapan, kalmadong nakaupo si Ilse. De Leon. Nakasuot siya ng malinis na puting polo, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, walang pagsisisi. Nang pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw, hudyat ng pagsisimula ng pinakatutukang paglilitis ng taon. Nagsimula ang piskal sa isang matatag na boses, binabasa ang listahan ng ebidensya, mga resulta ng AV, mga talaan ng gamot, at sa huli, ang audio recording. Biglang tumahimik ang silid ng ilabas ang flash drive mula sa isang pulang sobre. Tinanong ng hukom, sumasang-ayon ba ang lahat ng panig na pakinggan ang isang bahagi ng recording bilang ebidensya? Si Dave, na nakaupo bilang saksi, ay sumagot ng may diin, isang bahagi lamang, Your Honor. Ang bahaging nagpapakita na ang biktima ay wala sa tamang ulira. Tumango ang hukom. Inihanda ng isang tekniko ang isang maliit na speaker. Umalingaw-ngaw ang tunog ng recording, ang mabigat na paghinga ng isang babae, ang boses ng isang lalaki na nagbibigay ng mga medikal na utos, at pagkatapos ay katahimikan. Pumikit si Dave, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Natigilan ang buong silid. Hindi na kailangang magpatuloy. Alam na ng lahat kung ano ang nangyari. Agad na ipinatigil ng hukom ang recording. Ang mga upuan ay gumalaw, ilang mamamahayag ang yumuko. Maging ang abogado ng depensa ay nawala ng sasabihin. Tiningnan ng piskal si Ilse. De Leon. Boses mo ba iyon? Tumingin ng diretso si Ilse. De Leon. Hindi ko alam. Maraming doktor sa klinikang iyon. Giit ng piskal, pero ikaw lang ang gumagawa ng espesyal na procedure, ayon sa talaan. Itinaas ni Ilse. De Leon ang kanyang baba. Naggamot ako. Humingi sila ng buhay, sinagot ko lang ang kanilang mga dasal. Tinitigan siya ng hukom. At sa tingin mo, pinahihintulutan ng Diyos na sagutin ang dasal sa pamamagitan ng pagnanakaw. Nag-init ang tensyon sa silid. Sa likuran, lalong humigpit ang hawak ni Ria sa kamay ni Marco, ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tunog. Yumuko si Marco, pumikit, sinusubukang pigilan ang galit na matagal na niyang kinimkim. Pagkatapos ng unang sesyon, si Bella, na naroon bilang karagdagang saksi, ay tinawag sa harap. Tumayo siya ng tuwid, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Natanggap ko ang recording mula sa isang anonymous source, at pagkatapos ay isinuko ko ito sa pulisya. Hindi ko ito kailanman inilathala bilang paggalang sa biktima. Tumango ang hukom. Iyan ay isang marangal na desisyon, Dimith. Roque. Ang katotohanan ay hindi laging kailangang ibenta sa unang pahina. Paglabas niya ng courtroom, agad siyang dinumog ng mga mamamahayag. Ma'am Bella, alam niyo ba kung sino ang source? May pressure ba mula sa labas? Tiningnan ni Bella ang kamera at sumagot ng mahinahon, isa lang ang alam ko, hindi mabubuhay ang hustisya kung gusto pa rin natin itong panoorin bilang isang palabas.
Ang pangungusap na iyon ay agad na naging pangunahing kote sa buong media ng gabing iyon. Gabi na. Sa kanilang bahay, tinitigan ni Marco ang kalangitan mula sa bintana, habang tulog na si Leo sa kanyang silid. Lumapit si Rhea, dala ang isang tasa ng tsaa. Marco, sabi niya, bukas, tatawagin tayo bilang mga saksi. Handa ka na ba? Dahan-dahang tumango si Marco. Natatakot ako, Rhea. Pero kung mananahimik tayo, ibig sabihin, hinahayaan natin siya. Tinitigan siya ni Rhea at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya ang kalaban natin, Marco. Ang kalaban natin ay ang takot sa loob natin. Sa kabilang banda, nakaupo si Bella sa balkonahe ng kanyang apartment. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba. Sumulat siya sa kanyang kwaderno, ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa salarin, kundi sa pagpapagaling din sa mga nasaktan. At marahil, bawat salitang isinulat ng may katapatan ay bahagi rin ng isang panalangin para sa paghilom. Tumingin siya sa malayo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng bawat pinto ng korte, may mga boses pa na hindi pa naririnig. At ang kanyang tungkulin ay tiyaking hindi na sila muling lulubog. Kinabukasan, muling binuksan ang courtroom. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumatago sa mga ulap. Nagsimulang maniwala ang mga tao, sa unang pagkakataon, na ang katotohanan ay hindi lamang isang karapatan, kundi isa ring katapangan.